Yo, what's up mga bro, mga bra? Welcome back sa ating channel. Good news. Babalik tayo sa guitar tips natin. And in this video, let's talk about this comment from Wilson. Yung tanong niya is paano i-play yung do, re, mi or major scale sa pagsusolo. But bago natin gawin yan, papalawakin natin yung kaalaman natin or knowledge natin sa ating skala. This time naman, gagawin natin sa key of D. I believe meron ng mga videos na gumawa nito, especially yung mga old videos ko. But this time, gagawin lang natin to for the sake sa mga bagong lesson na pwede nating mapulot dito. So, ito yun. First is, we need to understand na sa D major, ito yung major scale ng D. So, we have 7 notes sa isang scale. To complete the scale is 7 notes yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, the 8 is, balik na yun sa 1. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yan. But, para mas ma-widen yung knowledge natin about sa skala natin is, we have to understand, consider and remember that each note is equivalent yan, nagre-represent yan ng chord sa family ng D. Diba? So, ito yung D. So, yung ginalaw natin, the second note sa scale, sa major scale ng D is the E minor. So, E, ito yung E. So, meron tayong E minor. And then, 1, 2, 3. The third note is F sharp. 1, 2, 3. Yan, ito yung F sharp minor. Hindi yan F sharp major but minor kasi family ng D. So, F sharp minor, automatic yan. And then, the fourth is G. Or 1, 2, 3, 4. G major. So, the family of D, meron tayong E minor, F sharp minor, and G. And then, 1, 2, 3, 4, fifth. The fifth note is A. So, ito yung A. Or, 1, 2, 3, 4, 5. And then, do, re, mi, fa, sol, la. Yung La, ito yung sixth note ng D, major scale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, is B minor. Yan. Meron na tayong 6 na chords. 1, 2, 3, 4, 5, 6. B minor. And then we have to also consider the 7th note, yung C sharp. But this time, kasi D yung family natin or yung key natin, hindi siya magiging C sharp minor but C sharp diminished or half diminished. So, kasi ito yung present na hindi kasi natin to sinali. Well, hindi to kasali sa sa major scale ng D. But ito, yung G. So, ibig sabihin, may C sharp tayo, may G. So, ito yung chords natin. Pwede rin ganito, pwede rin ganito. Kung ibabase natin sa B. And then balik sa D. See? Ang purpose, bakit natin sinali to or ni-reveal to, kasi they are going to play a very important role sa pagpe-play natin ng mga major scales. So from them, makakabuo tayo ng family. Yan. Balikan natin yung notes natin sa major scale ng D. Sa D major scale, yan yung kumpleto ng major scale. But kung isasali natin yung lahat ng
chords is ito yon. Sa E minor. Yan. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ito yon. And then, after that, we have the F sharp minor. Diba? And then, the G. And then, after ng G, meron tayong A. And then, B minor. And then, pwede natin itong isali. So, yun yung vertical na skala, buong skala sa family ng D. Para mas ma-enhance yung para maipaliwanag natin yung madilim na part, dadalhin natin sila, i-convert natin sila sa horizontal na paraan. So, kasi ito vertical to eh. Madali lang to eh. Yung gagawin natin ngayon is, ito yung vertical naman na mga positions nila and patterns. Actually, we're going to copy the same pattern horizontally lang. So, like example, itong D. So, yan. And then, so on. And then, the E minor, ito yung pattern niya, original. But this time, gagawin natin dito. Diba? So, ito yun. Or, kung kaya mo. Yan. Ito yung horizontal niya. So, ikaw na mag-discover ng mga kadugtong niya. Basta ito yung pattern niya. Sa E minor. And then sa F sharp minor, the same pa rin na mga notes, but dito natin ilagay. Yan. And then sa G, diba? Same lang talaga. And then sa A, then, diba? And then sa B minor, dito natin dalhin. Diba? So, lahat ng mga notes na yun, gawin mo lang horizontally. Ito lang yung mga note natin. Di ba? Ito yung nakalimutan natin. The C sharp. Di ba? So, yung assignment mo is dugtungan mo na lang yung mga patterns, like for example sa E minor. Kasi hanggang dito lang tayo. So, ikaw na bahala magdugtong ng ng mga ganun, or sa F sharp. Bahala ka na dun. Sa apple. So, B minor. Sa F sharp. See? Ang purpose nun is bakit natin sila dinala dito is para hindi tayo magiging limited sa isang shape lang or sa isang place lang. So, pwede nating puntahan tong mga lugar na to
the same na pattern na ginawa natin dito vertically, gagawin lang natin horizontally. So meron ka ng dalawang options. Ibig sabihin, hindi ka limited sa isang lugar lang, hindi ka limited sa isang pattern lang. But those patterns is dinadala natin dito para magiging familiar ka, mapa-familiarize mo yung mga tunog nila, hindi lang dito, kundi pati na rin dito. So, yun yung goal natin para ma-enhance, para ma-develop, ma-widen yung kaalaman natin. And now, para sa application natin, gagawa tayo ng tatlong paraan para tugtugin ang major scales natin. But bago yan, meron akong hindi sinali, like looking for the octaves or the octave pattern ng mga skala natin. Like for example sa E minor, ito yon. So lahat ng mga patterns natin, meron silang kasaling octave. Like for example sa E minor, ito yon sa octave niya. Kasi E ito, tsaka E note, so lower and higher. The same na pattern pa rin yung gagawin mo kung gusto mo hanapin yung octave. The same with F sharp minor. Yan. And then the G. Diba? A. So, ganun lang. Assignment mo na yun para makastart na tayo. So, let's do this backing track na ginawa ko. So, ito para talaga ito sa mga beginner. It's intended for the beginners. Kaya, ayan. Slow lang natin. So, the chords of this track are D, G, tapos ulit lang siya ng dalawang beses and then E minor and A. So, 4 lang na chords yung present sa track na to, but pwede pa rin gamitin yung 7 na scales ng D. So, ito. Gawin natin itong yan. Yung first na way is to familiarize all the notes or the scales sa buong fretboard natin, vertically and horizontally. So, yung gagawin lang natin is, magpe-play lang tayo, gamit yung mga notes or mga skala na ginawa natin. Ito tayo. Diba? Then sa E minor. F sharp, sa G, sa E, A. So kahit saan sa kanila yung ipi-play natin, papasok yun kasi nasa family sila ng D. Kahit inuuna natin yung sa A, so naka D pa yan or G yung ano natin chords. Or kahit unahin natin itong sa F sharp. Yan, di ba? So, dito naman is vertical o horizontally naman. Tama ba yung paso ko? Yan. So, maging creative ka lang, but just use the same pattern or yung mga pattern sa scales natin para ma-familiarize mo talaga yung mga notes kung saan ka pupunta. And then, sa F sharp, try natin. Ayun. G. Or A. Or B minor. Diba? Pasok lahat yun. So, depende na yun sa'yo kung paano mo lalaruin, but mamaya pa yun. So, dito muna tayo.
just ano lang, listen to the timing. So walang ano dito, walang mali dito, kailangan mo lang pakinggan yung timing. Ito, yung benefit nito sa'yo is ipapalawak nito yung ano, yung knowledge mo sa buong fretboard mo. So just do it regularly. Kung hindi mo ba kayang pabilisin, is hinahinay lang. Basta nasa timing ka lang, create ka lang ng ano, sabay ka sa rhythm. Yan. Yun yung ano, isa sa mga paraan na para lumawak yung knowledge mo or mapafamiliarize mo yung mga notes na connected or nandun sa family ng D. Yun. So remember, hindi lang tayo gumawa ng 7 notes from D major, but yung mga notes na yun, dinugtungan natin. So, from 7 notes, naging 7, ano siya, scales. So, combination na yun ng mga major and minor, but all of them are in the same family or key. Like, sa D, yun pala yun. So, kung napapansin mo, kahit yung chords natin is nasa D and G, ulit-ulit. So, kahit nag-E minor tayo, or nag-apple tayo, pumapasok pa rin kasi yung ginawa natin is related lang sila, connected lang sila sa major na scala. Diba? So, kahit nasa D tayo, tapos nag-A minor tayo ng scale, diba? Pumapasok pa rin. So, D major yan. Minor ba yung nasabi ko? D major, tapos nag-A minor ako. Di ba? Kahit nag-F sharp minor ako. Tapos nasa G, ano? Pumapasok pa rin. Kasi family nga sila. Nasa family. This time naman, the other way of doing it is ito. Itong sinishare ko sa inyo is hindi ito yung standard sa ano, pag-iinsayo or pag hirap mag-Tagalog. Ano na lang. Ito lang yung mga paraan na mas ano, nakikita ko na mas effective siya. Gumagawa ko ng sariling theory. So, effective naman siya. And this time naman is gagawa tayo ng dynamic na ano, pag-play. So, ibig sabihin, hindi lang tayo mag-stay or like example, parang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do talaga yung pattern. But this time is gagawin natin sa lower octave yung pattern and then pupunta tayo dito. So,
try natin. Para mas maintindihan natin ng mabuti, gawin lang natin to. Let's do this. Like for example sa D. Ito yung pattern sa D. Tapos punta tayo dito sa D na higher octave. Diba? Yan. Ang purpose nito is para mas maunawaan mo na yung ginagawa natin dito is pwede natin gawin dito. The same lang na pattern but higher octave lang to. So maririnig mo na mas higher siya but the same na notes lang yung ginawa natin. Pwede natin gawin sa E minor. Or, kung dito tayo sa baba, ano ba yung mga pwede natin sa A? O, diba? Ano to? Or, ito, sa ano to? Sa G. Sabi ba? Yun, diba? Pakinggan mo, nag-iba-iba na yung chords but the same lang yung ginamit ko. Kasi pwede naman talaga. Pasok pa rin siya sa key of D. So, mas lalo mong maunawaan na pwede mo palang gawin yun. Diba? So, hindi ka na magiging limited sa isang position lang, but madidiscover mo pa na pwede pala silang dalhin yung mga patterns mo dito, banda dito. Like, gawin natin to. Yung, anong pattern naman dito? Ganito na lang, extend na lang natin. Ulit-ulit lang. The same na idea yung ginawa natin, but you can do whatever you want na pattern or style. Kung pwede natin itong gawin. Pwede ba dito? Pwede. Diba? Or ano pa yung pwede natin gawin dito? Pwede. So, kasi may mga times na kailangan mong mag-play na hindi ka lang nakababad sa isang position, but kailangan mong gumawa ng dynamic na approach. Yung pwede mong gawin is yung pattern na ginawa natin dito is the same lang dito. Pwede mong baliktarin pagpunta mo dito. Like ito. Or binaligtad ko lang. So, meron ka ng idea kung paano sila laruin, mas maganda yun. At this time, yung ginawa lang natin is to familiarize lang na pwede pala silang gawin dito. Pwede pa silang i-extend dito. Diba? Ngayon naman is para mas ma-familiarize natin pa yung scales. Dito naman is
sa paggamit ng skala natin, hindi tayo dapat magiging limited lang sa pattern ng scale kasi maganda naman 'yun, hindi naman natin 'yun dinidiscourage, but kailangan ka ring maging composer or mag-i-improvise ka or talagang magko-compose ka ng sarili mong tunog or kailangan mong masanay na mag-create ng sarili mong melody. Paano natin gawin yan? Meron na tayong pattern, meron na tayong scala. So yung scala ay magsisilbing patterns natin sa kung ano man yung gusto nating gagawin. And then, from them, kailangan nating gumawa ng sarili nating tunog. Like for example ito. Yung style ko is gagawa ko ng tunog sa isip ko or hinaham ko. Ting, 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 ting. Like yun, ulit-ulit ko lang. Again. Tapos hahanapin natin yun. Ayun, hanap natin. Pasok natin pag dali. Or diba? Or ito. Diba? Nahanap natin kasi meron tayong patterns na ginagalawan or sinusundan. Hanapin lang natin sa pattern sa skala. Hindi tayo mawawala, nandun lang yun. Or kahit sa anong paraan. Or ito. Ayun. Again. Diba? Or, pwede tayong gumawa ng tunog like nag-iisip muna tayo. Ayan. Hanapin natin. Ano yung pangalawa? Pagbalik ng chords. Diba? Pwede mong i-bend or slide. Or yeah, hanap natin yan. Yun, di ba? Parang nag-pentatonic na ako. Yun. And then, you discover your own sound or sarili mong style. Depende na yun kasi sa pag-play mo eh. Kasi walang mangyayari sa, sa skala pag piniplay mo na
skala pa rin na to. Dapat mag-improvise ka, make a habit of improvising, composing, or kahit anong creativity mo. Sige! Yun lang muna sa ngayon mga bro, mga bra. I hope may natutunan ka sa video natin ngayon. And don't forget to share this video sa mga kakilala mo na gusto ring matuto. But before we end, huwag mo lang i-enhance yung skill mo, yung talent mo. I-enhance mo rin or i-develop mo rin yung relationship mo kay Lord. Kung wala ka pang relationship sa Kanya, just accept Him in your life and allow Him na mag-move sa'yo, mag-lead sa'yo, and just have a simple relationship with God. Sa Kanya galing lahat ng nasa iyo, yung mga talents natin, kahit ano yung binigay sa'yo ng Lord, hindi yun para sa pang sarili mo lang na purpose, but all or everything comes from Him and everything should be for Him. Thank you for watching. Bye-bye and God bless. See you sa next video natin.